Ibinida at ipinagmayabang ni PBBM ang kanyang naging aksyon at solusyon na flood control kaugnay sa matinding baha sa Quezon City, kung saan ayon sa Pangulo ay tila mukhang effective naman di umano. Subalit habang nagre-reporting itong si PBBM ay mababatid mo na mukhang lobat na ang Pangulo dahil kapansin-pansin na pati siya ay hindi na nauunawaan at naiintindihan ang kanyang mga pinagsasabi. Yung napakalaki na mga tubo na goma na bago na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Talaga, Charmin? At maintindihan mo naman kung bakit. Dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Bangagyan! Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage importante. At itong tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pagka pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan na malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdi-declogging ulit. At kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na rin nila na hindi na tumataas yung tubig. At kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanapbuhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili, kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa, patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang to, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha rito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Good morning. Baliw kaya ito eh! Tuluyan na talagang nalusaw ang pangarap nitong si PBBM nang magkwento ito patungkol sa malaki, hindi mananakaw at ibang klasing kayamanan na di umano ay hindi malulusaw. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw. Kung saan edukasyon ang pinag-uusapan. Ayon pa kay PBBM, ay pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral ang mga estudyanteng kaharap niya at magkita-kita na lang daw sila kapag may hawak na silang diploma.
Hindi yan mawawala. Walang pwedeng mag-agaw sa inyo sa kanya wala Mane na ovuvue enye tuenwevue ugbemugbe osa. walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo na mabuti at patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi ay magkita naman tayo. Magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Wait, diploma? Paano naman sila magkikita-kita na may diploma kung itong ang ating Pangulo ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral niya? Kaya ayan tuloy, kaway-kaway sa hangin dahil walang pumapansin sa kanya.